iyong kinakasama, ex ito, Opo. ex-live-in partner mo ito. May anak kayo? 2 po. Ilang? Yung panganay po, 7 years old. Tapos yung pangalawa po, 3 years old po. So, pinagbuhatan ka ng kamay. Yes po, nung October 30 po ng alas 8 ng gabi po. Saan ito nangyari at paano? Sa bahay po na tinitirahan ko po ngayon, sa Chicho, Tagisan. Meron ka bang ibang kasama sa bahay? Bali, wala po ma'am. Ako lang po mag-isa nun ma'am. O, ano ang pinagmulan nito? At saka ito ba ang unang pagkakataon? Hindi lang po ma'am. Bali sa 8 years po na pagsasama namin ma'am, talagang sinasaktan niya po talaga ako ma'am pag nag-aaway po kami. At ito ba ay nakarating sa mga otoridad? Nagkapagsumbong ka ba sa kahit kanino? Sa barangay po ma'am, marami na pong sumbong sa barangay po. O tapos, ano nangyari? Tapos sumunton rin po sa hiwalayan po kami sa barangay. Tapos tinaas ko po to nilapit ko na po to sa may Human Desk sa Antipolo po, sa Kapulisan. Bali, ang nangyari po kasi ma'am, ang explain po sa akin sa Kapulisan sa Antipolo, 1 year po ako maghahantay ng result kung ano po yung magiging resulta nung pagsasampa ko ng kaso sa ka-live-in partner ko po. Pero naisampa yung kaso. Yes po ma'am. Pumasok po siya sa loob ng bahay kasi nakabukas po yung pintuan. Bali, sabi po sa akin nung may-ari po ng bahay, Jel, punta mo, Jel, sundan mo kasi baka guloy na naman yung mga gamit mo, inayos mo na yon. Di ako naman po, dali-dali po akong pinuntahan, ma'am. Sinundan ko po siya kasi nandun po yung gamit ko, nandun rin po kasi yung mga ATM ko. May napansin ko po sa kanya, palingon-lingon po siya, ma'am, nung gabing yon. Tapos parang may hinahanap po siya, talagang puntarya niya po yung mga gamit ko po, gusto niya sirain. Tapos nung nakuha ko po yung bag ko, ma'am, nandun po kasi yun sa may dulo ng namin, lababo namin, sa may tangke. Bigla niya po ako doon tinulak, ma'am. Tapos doon niya na po ako inambaan. Tapos hanggang sa tinuluyan niya po akong sinuntok, ma'am. Binalibag ka, ayan. Halata naman po ito. Sino umawat sa inyo? Wala po, ma'am. Kasi ayaw rin pong umawat ng mga kapitbahay namin, ma'am. Kasi gawa po ng away daw po kasi mag-asawa. Natakot po silang mangialam, ma'am. Tapos nung hanggang sa nakita ko siyang lumabas na po siya, doon na po siya nagsasalita na, hindi pa ako tapos sa'yo, gagantihan pa kita, papatayin kita. Sabi niya po sa akin. Ayun po yung bibig niya po. Kaya nung time po na nasa labas po siya, doon na po ako kumuha ng tiyempo na lumapit po doon sa chairman namin. At ito ay nagkaroon ng blotter naman? Yes po. Or ano mo ito sa barangay? Yes po. Okay, tapos nagpa-medical ka? Nagpa-medical po. Okay. Ma'am, ganito po kasi yung nangyari nun, ma'am. Oo. Hindi po ako kusang sumugod. Nagsabi ako, kukuha po ako ng damit ng anak kong panganay. Okay. Kasi nga po, November 1, walang mga gamit yung mga anak ko po dito. Sinungaling ka. Alam mo, ang tawag sa'yo, hindi lang dapat Gerald ang tawag sa'yo, ganito po demonyo. yan, ma'am. Sinungaling ka. Alam mo, sinungaling ka. Itong ginawa mo sa akin ngayon, pagdurusahan mo to habang buhay. Tandaan mo yan. Alam mo, kahit yung mga salita mo sa akin, ang sabi mo sa akin, nakikipagkanto ko, sino ba namang agency magbabayad sa akin para isang lady guard? Sige nga, nasa Robinson, Magnolia ako, mall yun, VIP, lahat ng pumapasok na customer doon. Palibhasa kasi ikaw, dahil narinig ko na sa'yo, sabi mo sa akin, sisirain mo rin ako sa trabaho ko kasi gusto mo lang maging martyr ako sa'yo. Ayun ang sabihin mo, wag ka na maggawa-gawa ng invento. Wag ka lang sinungaling, magsisinungaling ka pa. Ganito po kasi kalma yung lang, nangyari nun, kalma ma'am. lang. Nakita ko po sila dun sa tindahan nagkikwentuhan. Bilang may rights rin po naman po kasi ako dun sa bahay na yun. Dumiretso po ako at sabi ko, kukuhaan ko ng gamit yung anak ko. At nakita po, may testigo rin naman po si Kuya Jun po na hindi po ako ang unang nanulak. Siya po ang unang nanulak. Na binubuksan ko po yung pinto, kukuha po ako ng gamit ng anak ko na hindi naman po ako nagpanay lingon-lingon. Nahanap ko lang po yung mga gamit ko, tapos yung mga damit ko. Tapos po, pinagsasakal niya po ako. Wow! Sakal? Pinagkikwelyuhan niyo po ako, tapos... Oh my tapos God, po, sinungaling ka. habang tinatanggal ko po yung kamay niya, kasi nga po, nagpupumiglas po ako, kasi sinasakal niya po ako. Ay, Yung kamay ko sinasakal, po, wow! yung Wow! pagkatanggal ko po ng kamay niya, di naman po sinasadyang tumama sa may bandang tenga niya po. Kasi nga po, yung tenga niya po, yung hikaw niya po, yung mahigpit po yun. Kaya, nung pagkatama sa kanya, medyo matigas na yung hikaw niya po, ma'am. Pero, Gerald, pagka pumiglas po, bigla lang po tumama dun sa may tenga. Tapos yung sa mata niya naman po, ayun po yung nagkauntugan kami na ako nga rin po, pumutok yung kilay ko. Ay, ang galing. Kaso nga lang po, hindi nga lang po ako
medical legal kasi nga po, di ko naman po hilig yung ganyan ma'am yung iskandalo eh. Nga po ako sinabi na papatayin ko po siya. Kasi 3 po yung tao nandun, 2 tindahan po yung nandun eh. May Gerald, nakakarinig po eh. Bakit hindi mo kaya ikwentong bakit ka nasasamot? Siyempre, self-defense sa sarili ko. Kailangan ko lumaban kahit alam kong talo ako sa'yo. Huwag kang sinungaling. Alam mo, kung nandito ka lang ha, ang sarap mo sapakin. Ha? Itong black eye ko na to, gusto kong gawin sa mukha mo. Anong trabaho mo, Gerald? Ma'am, Ikaw? wala man po akong trabaho ma'am, pero dumidiskarte po ako ma'am. Kahit kanino nyo po dito itanong sa mga tao. Dumidiskarte. FYI lang sa'yo. Anong dumidiskarte po ako diskarte? para sa mga Anong anak ko, ma'am. diskarte? Tanungin Kasi kita ganito ngayon. po kasi yan ma'am eh. Ha? Sa Anong tuwing away diskarte po mo? namin ma'am, nilalayasan po kami na Ay. buhat-buhat ma'am, yung nagbubuhat ng diba? mga, kunyari, mga construction supplies, yung mga ganun po ma'am. Nakakapagbigay Alam ka ng naman po sustento sa tao mga dun, bata? Kahit dito sa community namin, ma'am, kahit tanong nyo po eh, anong babae yan? Kasi iskandalosa po talaga yan, ma'am eh. Wow, iskandalo sa wow. Kahit- Galing mo kahit- kahit tanong niyo po palakpakan. sa, Ang galing ma'am, mo, sa ikaw community na. namin dito. Kasi umabot na kayo sa barangay nito, di ba? Yes po. Oh, nagkaroon ba ng pag-aayos sa barangay? Wala po. Nagpakita ba? Nag-usap kayo? Hindi po. Chairman, nandito po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo kasi ito pong isang constituent nga ninyo na si Angelica Gumaro ay humihingi po sana ng BPO o yung tinatawag natin na Barangay Protection Order. Ano po ba ang naging kinahinatnan nitong kaso ng magka-live-in na ito? Nagkausap kami ni nung babae, nagkausap po kami at pinababalik ko po yan para madala na rin po sa akin yung medical legal. Kung nag-report po siya sa tanod, dahil hindi ko na po siya nakausap na Okay. kinabukasan, sa opisyal, kung nag-report na po siya sa tanod, itatawag po nila sa akin. Dahil gusto Okay. pong makaharap po pati yung lalaki. Okay. So, ang proseso po natin nito, Kap, para magkaroon ng BPO, kailangan, syempre, magkaroon ng pruweba, no? Hindi naman dahil na yung sa itsura lang or dun sa nakita natin. But there has to be a medical legal report. Tama po Yes ba? po. Okay. Angelica, meron ka na bang medical legal Meron po. report? Meron na. Meron Okay. po, ma'am. So, Kap, kung dumating na po ito at nandyan na po si Angelica para sa BPO, wala na, di ba, summary po ito, dire-diretso po ninyo na i-issuehan ito ng Barangay Protection Order. Tama po ba ako? Yes po. Okay. Ano po ang mabibigay natin na kaukulan naman na tinatawag natin proteksyon dito sa kababaihan o kay Angelica mismo, considering na yun pong lalaki labas-pasok within the area? Napakaganda na mabigyan po namin siya ng BPO, at maalis po namin doon sa kanilang tirahan, balhin ho namin sa isang safety lugar. Okay. At kung bahay ho niya mismo, nung babae po ang tirahan niyan, yung lalaki ang paalisin po namin. Okay. So, ibig sabihin po, hindi na magkakaroon ng pagkakataon na makalapit itong yung lalaki, itong si Gerald. Yes po. Angelica, Yes po. ano ba ang gusto mo? Kasi pagkatapos, hindi naman natatapos sa Barangay Protection Order dahil temporary lang Opo. ito eh. Kasi dyan naman kay Kapitan, pwede rin naman kayong magkaroon ng pag-aayos, lalo na dahil may mga bata. Okay naman po sana yung ganun, ma'am, yung sinasabi niyo Okay. po. Kaso nga lang po kasi sa akin po ngayon, ma'am, kaya po ako nahunton po dito, ma'am, sa Rapid po. Napansin ko na rin po sa mga tanod ni Kap na Nako. puros kasinungalingan. Hindi ko lang po alam, Kap lang ha. Pero Kap, alam niyo sa tutusin, ang taas po ng tingin ko sa inyo. Sa tutusin lang po, Kap. Pero hindi ko lang po alam, Kap, kung nakikita niyo po yung mga serbisyo ng mga tanod niyo, Kap. Promise. Dahil napansin ko, Kap, nung araw na humingi ako ng Barangay Protection Order, tas ang sabi sa akin, ay wala na, tumakas na yung asawa mo. Nakita namin sumakay ng badya, may dalang eco bag na damit. Ayun po yung sabi sa akin, Kap. Kaya sabi ko, paano po ito? Kung balikan po ako kasi pinagbantahan ako, sabi papatayin ako eh. Hanggang ngayon, Kap, walang nagre-receive sa akin, walang napunta sa akin. Nandiyan lang ako kila Ate Rina, nakitambay. Okay. Natatakot po ako matulog dun sa nakuha kong sanlatira dahil gawa nga po, alam niyang lalaki na yan kung paano niya buksan yung pintuan na yun. Kung ganun, Kap, mukhang kakailanganin talaga kayo, isip ama ng barangay para mamagitan po dito. Ikaw ba, Gerald, ay handang humarap din kay Angelica doon naman sa barangay? Nandiyan naman si Kapitan. Opo, ma'am. Ayun nga po yung nakarampa po talaga naming inaantay ko po talaga yan na magkaayos dun sa barangay. Ma'am Grace, magandang hapon po. Kailangan ba nating mag-antay ng certificate to file action or pwede rin bang dumiretso sa'yo si Angelica? Pwede rin po siya dumiretso sa amin, basta dala lang po niya yung kanyang medical. Okay. So, dala niya yung medical At legal niya. ito po na lang i-file sa prosecutor office.
Meron bang makakapag, sa'yo, Angelica, makapagpapatibay ng mga lahat ng mga nangyaring ito? Kasi maganda kung makakakuha tayo ng salaysay galing sa kanila. Meron naman po, ma'am, doon po sa may, yung nagsanla po sa akin ng bahay, ma'am, doon po sa tinitirahan ko. Oh, yan. So, tutulungan ka ni Ma'am Mary Grace para makalap o makuha yung mas matibay ang kaso. Ang gusto ko naman po talaga mangyari, ma'am, sa totoo lang po, wala nang paligoy-ligoy pa. Gusto ko makulong yung lalaki na yan, ma'am. Sa 8 years na pagsasama po namin, puros bugbog ang abot ko dyan. Kahit inaasar na ako ng kamag-anak ko na martir ako sa kanya. Ganito naman po talaga yan, ma'am. Sa totoosin lang po, ma'am. Wala naman pong pakialam sa mga bata yan, ma'am. Kasi gusto niya, ang intindihin niya, yung sarili niya lang. Kasi nga po, eto po dapat po, may kasunduan kami niyan ng mga magulang niya sa Isabela, sa barangay dapat namin aanuhin. Nung naghiwalay po kami nung nakaraang taon, yung mga bata, hindi nila kayang alagaan. Nasabi niya, hindi nila kayang alagaan. At nagsabi ako sa mga magulang niya at sa mga kapatid, nasabi ko, doon na lang po magkita sa barangay kasi mamaya, ibaliktad po ako at na kinuha ko yung bata, baka makasuhan ako ng kidnapping. Kahit dito po sa mga lupon, nagkuha po ako, humingi po ako ng sa loobin nila, na sabi nila, kung gusto mong makuha yan, gumawa kayo ng kasunduan sa barangay. Kaso nga lang po, ang ginawa po ng mga magulang niya, kumbaga ako po, tiwala, bilang parang pangalawang magulang ko po na sila, na kinuha ko po yung mga bata sa Isabela at itinira ko dito sa bahay ng ilang buwan na sabi nila na hindi na daw nila kukunin yung mga bata. Ang ayun nga po dapat ang kasunduan namin sa barangay doon sa may Isabela po. Kaso nga lang po, ako naman pong tiwala, dapat magagawa ng kasunduan. Kaso nga lang po, tapos bumalik po yan sa amin ulit na nandun yung nagtrabaho sa Bulacan, na sinustentuhan ko po yan, pati yung mga bata, para makapagpatrabaho po siya. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo na wala pa ring sapat na dahilan para pagbuhatan ng kamay ang isang babae. Eto Gerald, hindi kayo kasal. Ang mga anak ninyo ay 7 years old at saka 3 years old. 3 years old. Okay? Kahit kasal kayo, kung 7 years old and below, doon yan sa poder ng nanay. Gerald, kung gusto mo, magharap-harap na lang din tayo sa opisina din ni Kap or ng WCPD, no, para mabigay mo yung panig mo ng malinaw kay Ma'am Angelica, okay? Schedule po natin yung pagpunta po ninyo kay Chairman, gayon din po sa WCPD, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you rin po, ma'am. Apo. Thank you, ma'am. Magandang hapon po.